Sa nakaraang bahagi natapos tayo kung saan sa Dao Dao Sect. Maligayang pagdating, wika ng isang nakatatanda. Tila pagyakap ng panahon sa isang lumang alaala. Isang karangalang ikaw mismo ang sumalubong sa amin, sagot ng magalang na lalaki. Masaya ang matanda dahil dumating sila dito mula sa napakalayong lugar para lang sa kanyang kaarawan, isang bihirang pagkakataon. Ngunit ang pinuno ng sekta ay di naroon, at ang dahilan ay sa pagiging abala, ayon sa tagapamagitan. Pasensya na't hindi siya makapunta, ngunit ako'y nagagalak sa iyong presensya, sa pagitan ng mga kamay na magalang na nagtagpo. Isang tahimik na pagkakaunawaan ang nabuo, habang sa gilid, may mga matang nagmamasid. Bakit ang dami pang salita? Hindi naman sila iskolar, sa gitna ng mga bisita. Isang ngiting magalang ang inihandog sa lahat. Malugod ko kayong tinatanggap, wika ng punong abalang matanda. Ang inyong pagdating ay isang biyayang di matatawaran. Sa isang iglap, utos ay ibinigay. Pakigabayan ang ating mga panauhin. Ay par-anes sa kanila ang dangal ng ating tahanan. Susundin namin pinuno, sagot ng dalawang bantay na may tinging malamlam, tila may ibang laman ang kanyang isipan. At habang ang mga paang may sandatay nagmarcha, may isang tanod na tahimik ang pagtingin. Sa ilalim ng kanyang pulang sombrero, may bulong na hindi para sa lahat. Isang panaghoy na mas tahimik kaysa hangin. Gusto ko nang makita ang aking mga anak. Sa isang mapayapang umaga, tahimik ang paligid ng malawak na hardin. Sa gitna nito, isang malinis at malinaw na lawa ang puno ng makukulay na koi fish, puti, pula, dilaw, at may mga batik na itim. Parang isang buhay na pintura ang bawat galaw nila sa tubig. Nakatayo sa gilid ng balkonahe ang di kilalang lalaki, tahimik na pinagmamasdan ang paglangoy ng mga isda. Malalim ang iniisip niya, sa likod ng mahinahong tanawin na ito, alam niyang may paparating na unos. Hindi kalayuan, kita ang malawak na palasyo at ang engranding handaan. Nagsimula ng magsidatingan ang mga bisita, nakaupo sa mahabang mesa na pulang-pula ang mga mantel. Masasarap na pagkain ang nakahain, at masiglang nag-uusap ang mga tao. Pero para kay Nogahang, ang kapistahan na ito ay higit pa sa isang simpleng pagtitipon. Isa itong tagpuan ng kapangyarihan, ng mga lihim, at ng mga balak na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Habang abala ang karamihan sa kasayahan at kainan, si Nogahang ay kitang-kita ang kabusugan. Buong lakas siyang humikab, isang mahabang, yaon, na parang galing pa sa pinakaloob ng tiyan niya. Sa harap niya, sandamakmak na mangkok at plato ang halos maubos na. Wala nang natirang pagkain, puro buto at dahon na lang ang bakas ng isang matinding pagkain. Hawak niya ang tiyan niya, ramdam ang kabusugan at saya. Napangiti siya at bulong sa sarili, siguro maglalakad-lakad muna ako, busog na ako eh. Tumayo siya mula sa mesa at nagsimulang maglakad papunta sa hardin. Habang naglalakad, dahan-dahang sumasalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang mga sanga ng punong humahaplos sa langit. Hindi niya alam, sa simpleng paglalakad na iyon, may mga bagay na magsisimulang gumalaw sa paligid ni Nogahang. Habang palakad-lakad si Nogahang sa isang eleganteng lugar, di niya napigil ang humanga. Grabe, ang ganda rito. Gusto ko tumira sa ganitong lugar pagtanda ko, bulong niya habang iniunat ang mga braso sa ere, lasap ang katahimikan ng paligid. Pero gaya ng isang tipikal na batang may pangarap. Magkano kaya to? Sabay tingin sa malawak na bakuran at eleganteng bahay. Sa paglalakad niya, napansin niyang may nagaganap sa di kalayuan, parang gulo. Tumambad sa kanya ang grupo ng mga kabataan na nagkukunwaring mandirigma. Ako si Zhang Manggi, ang dakilang mandirigma. Sigaw ng isa, ako naman si Guak Jiang. Sabay sabing parang bida sa sarili niyang kwento. Ako si Son Yunyo, taga Heavenly Dragon Association. Napahinto bigla sa pagsasalita ang bata. Ha! Gulat niya nang makita si Nogahang na dumating. Biglang nagtilian ang mga bata sa sobrang tuwa. Wow! Para bang may celebrity silang nakita, at oo, para sa kanila, si Nogahang ay isang tunay na bayani. Astig! Mas malaki pa siya kay tatay. Totoong mandirigma. Grabe, galing sa Heavenly Dragon Association yan. Hindi pa man siya nagsasalita, napalibutan na siya agad ng mga batang sabik. Kuya, paano po maging warrior ng Heavenly Dragon Association? Tanong ng isa, halos nakasabit na sa braso niya sa sobrang excitement.
Napakamot si Gahang, napaisip. Paano ko ba sasagutin to? Sa totoo lang, gusto na lang niyang sabihin. Wala namang masyadong kailangan. Sobrang dali lang eh. Pero syempre, hindi niya pwedeng sirain ang pangarap ng mga bata. Kaya ngumiti na lang siya, nagkunwaring malalim ang sagot. Habang abala si Gahang sa pakikipag-usap sa mga batang humahanga sa kanya, may isa sa mga batang lalaki ang mapanuri, at doon niya napansin ang identity card ng ating bida. Ang batang lalaki sumingit, mataas ang kilay at may pagkasuplado. Isa lang siyang bearang mandirigma. Napatingin ang iba, halatang nalilito. Bayaran, ano yun? Tanong ng isa, pati si Gahang, napaisip. Ako ba yun? Pinaliwanag ng batang maangas. Hindi talaga siya miyembro ng Heavenly Dragon Association. Inupahan lang siya, wala siyang pinanggalingan, walang ugat. Ulit ni Gahang sa isip niya. Parang ang lalim naman nun para sa isang bata. Meat shield lang siya, hindi siya kasing bigat ng totoong mandirigma. Tahimik lang si Gahang, hindi niya alam kung matatawa ba siya o ma-offend. Meat shield, alam kong hindi mahirap maging mandirigma, pero meat shield. Medyo grabe naman yun. Tumawa-tawa ang mga bata, habang si Gahang ay napakamot na lang sa batok, bitbit ang bigat ng isang reputasyong, hindi naman niya hiningi. Habang magkakasama ang ilang kabataan, ang batang maangas na isa sa kanila ay nagsalita ng medyo bastos. Pero bago pa lumala ang usapan, may matapang na batang babae ang sumabat. Saglit lang, huwag kang magsalita ng ganyan. Tahimik ang grupo, medyo nagulat sa tapang ng babae. Sa gitna ng katahimikan, tumayo ang bastos na batang lalaki ng tuwid at diretsyong tumingin sa kanila. Alam niyo ba kung ano ang sinasabi niyo? Aniya, kahit ang mga bearang mandirigma, hindi kayang talunin ang mga senior brother ko. Napakunot noo ang isa, pero di siya natinag. Bayad ang mga mandirigma. Sa palagay mo bagugugol ng pera ang Heavenly Association sa walang kwentang bagay. Wala kayong alam tungkol sa pera. Tahimik ang paligid, pero bawat salita niya ay tila may bigat. Ang kasikatan ng isang sekta, hindi nagpapakain ng pamilya, hindi yan ang ilalapag mo sa hapag. Napanganga ang ilan, habang ang mas matanda sa kanila ay napakamot sa ulo. Nakakatakot na ang mga bata ngayon, bulong niya. Bigla na lang nap-icon ang isa sa grupo. Babae ka lang, wala kang alam. Sigaw niya, puno ng galit at kahihiyan. Pero di nagpatalo ang batang babae. Diretso niyang sinagot, ako pa ang sinisisi mo sa pagiging inutil mo. Huwag kang maging duwag. Tila nabara ang lalaki, at tumalikod na lang. Fair na. Iwan na natin yang matalino kuno. Umalis ang grupo, pero bago sila tuluyang mawala, tumalikod pa ang babae at naglabas ng dila, Ngumiti siya, saka lumapit sa nakatatanda. Huwag niyo silang pansinin, sir. Mga bata lang yun. Napatawa ang ating bida, pero may bigat sa nasa isip niya. Salamat sa pagtatanggol mo, pero, habang nakatitig sa dalaga, pabulong niyang sabi sa sarili. Dapat sabihin ko ang totoo. Isa lang akong bearang mandirigma, tulad ng sabi nila. Mas mahina ako sa totoong mandirigma ng merm. Habang naglalakad si Gahang, bigla siyang napatigil. Napalakas ang kabog ng dibdib niya, may hindi siya magandang naramdaman. Sa kabilang banda, yung grupo ng mga bata ay patuloy lang sa paglalakad, kampanteng nagkukwentuhan. Akala niya kung sino siya. Hehe, oo nga, sino ba yun? Akala ko kaibigan mo siya. Hindi no. Di ko nga siya kilala. Habang abala sila sa usapan, may mga anino ang biglang bumagsak mula sa mga bubong, mabilis, tahimik, at puno ng banta. Mula sa isang kisap mata, isang batang lalaki ang sinunggaban mula sa likod. Napasigaw siya, pero natakpan agad ang kanyang bibig. Nabigla siya, hindi na siya nakagalaw. Tahimik pa ang paligid nang biglang nagdagsaan pa ang grupo ng mga kalaban, nakaitim at pulang kasuotan, mabibilis ang galaw. Para silang mga anino na biglang sumugod at walang awa nilang dinukot ang mga bata sa bakuran. Habang papalayo ang mga kalaban, dala ang mga batang bihag, ang batang babae kanina ay napahinto sa gitna ng daan. Nanlaki ang mata niya sa gulat, hindi alam kung siya ba ang susunod, o kung may darating para iligtas sila. Habang papalapit ang isa sa mga kalaban para dukutin ang batang babae, nanlaki ang mata niya sa takot. Pero bago pa man siya tuluyang makuha, may dumaan na itim na anino, isang mabilis at matinding pag-ikot ng hangin na para bang humaating kidlat sa gitna ng dilim.
Sa isang iglap ay naputol ang kamay ng kalabang magtatangkang hablutan ang bata. Sa isang iglap, parang nag-freeze ang paligid. Napatigil ang mga kalaban. Isa-isa silang napatitig, at nagulat sa kung sino ang dumating. May pumasok sa eksena. Isang presensyang hindi mo pwedeng baliwalain. Malamig, mabigat, nakakatakot. Ang tanong, sino siya? Isang iglap lang. Tumilapon ang dugo sa hangin. Nabasag ang katahimikan. Sa isang malinis pero brutal na galaw, nagbagsakan ang mga kalaban, wala silang nagawa. Sa harap ng batang babae, tumayo ang isang lalaki. Malaki ang katawan, bitbit ang presensyang parang buhawi. Sa likod niya, duguan ang mga katawan ng mga bandido, parang wala lang siyang ginawa. Napanganga ang bata, hindi niya alam kung matatakot siya o hahanga. At sa dulo ng daan, ang ating bida ay napalingon. Nanlaki ang mata niya, hindi niya kilala kung sino yun. Sa gitna ng isang pagsalakay, lumapag ng marahas ang isang grupo ng mga armadong mandirigma. Sa unang tingin, parang kayang-kaya nila ang kahit sinong kalaban. Walang patumpik-tampak. Sabay-sabay siyang sinugod ng mga kalaban, pero para lang silang mga papel na tinangay ng bagyo, parang may dalang mahika. Bagsak agad ang mga umatake. Sa sobrang bilis ng kilos niya, hindi na sila nakabawi. Wala pang isang minuto, kalahati sa kanila, nakahandusay na. At doon lumitaw ang isang mas malupit na nilalang, nakaitim na balabal, mukha'y natatakpan, at sa bawat daliri ay may tig-apat na espada mula sa mga kalabang umatake. Tahimik ito, pero ang dating niya. Delubyo. Sa gitna ng tensyon, ang nakakubli at nakamaskarang nilalang ang tumingin sa batang babae. Sa mababang boses, kalmado pero may awtoridad, sinabi niya, "Tumakbo ka na, puntahan mo yung taong yun." At doon, nakatayo si Nogahang, tulala, tahimik, parang hindi sigurado kung anong dapat gawin. Habang umaalingaw-ngaw ang labanan sa paligid, siya'y tila naiwan sa gitna ng gulo, di pa rin makagalaw. Sa likod ng kanyang isip, naguguluhan siya. Mandirigma mula sa Merm. Ang dami nila, kung sasali pa ako, baka lalo lang lumala. Wala naman akong maitutulong. Pinagmamasdan niya ang paligid, puno ng kaguluhan at karahasan. Habang dumarami ang kalaban, ramdam niya ang bigat sa dibdib niya, takot, pagdududa, at pagkabigla. Nagsimula ng kumilos ang iba. Maraming mandirigma dito. Siguradong madali nilang matatapos to, di ba? Pero kahit sila, may alinlangan na sa mga mata. At sa huli, isa lang ang naisip ni Gahang. Tumakbo na lang tayo. Biglang napalingon si Nogahang. Nanlaki ang mata niya. Ha! Mula sa malayo, nakita niyang patakbo at papalapit na ang batang babae. Hindi pa rin siya makapaniwala, diretso itong tumatakbo papunta sa kanya, habang ang paligid ay puno ng panganib. "Anong ginagawa mo?" sigaw niya, habang nanlaki ang mata at halos matambas sa gulat. "Bakit dito ka pumunta? Dapat sa mas maraming tao, di ba?" Nangaatog pa ang boses niya sa takot, at mukhang gusto na lang niyang lumubog sa lupa. Pero kahit anong sigaw niya, patuloy pa rin sa pagtakbo ang bata. Habang si Gahang naman ay literal na nagpapanic mode, hindi alam kung tatakbo palayo o sasalubungin ang problema. At dito na nagtatapos ang kabanata, gaya ng paalala sa dulo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang bell para sa susunod na kabanata.